Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button na makikita sa baba. Okay? Para sa mga nanonood ng ating vlog, ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa nalalapit na pasukan ng mga estudyante. Ano nga ba ang tamang schedule ng klase? Magpasukan ng June or July or August? O mas makakabuti bang ibalik ang dating schedule ng mga estudyante? Pag-usapan natin ngayon yan. Ito ang aking opinion. Ilang taon na ang nakakalipas nung ideklara ang pagbabago ng schedule ng pasukan upang maiwasan ang mga baha or tag-ulan o iwasan ang tag-init or ang summer time na tinatawag. May mga paaralan na nagdideklara ng class suspension or mag-online class ang mga bata upang makaiwas sa matinding init. Pero yung peligro ng ulan at baha ay hindi pinag-ukulan ng pansin. Di ba ito ang ating iniiwasan kaya binago ang schedule ng pasukan? Ngunit wala naman din pinagkaiba or wala namang pinagbago. Ano nga ba ang magandang schedule ng pasukan or klase ng mga bata? Opinion ko lamang yan. Ito naman ang aking suggestion. Alam nyo, ang mga bata kasi, no, or hindi lang mga bata, kahit tayo mga ang tag-init, no, especially yung mga month ng tag-init, no, ito yung tinatawag na summer, yung mga summer na yung March, April, May, di ba yan tag-init? Ang pinakamaganda sigurong suggestion, no, yung gawin ng ating gobyerno sa DepEd, no, mapag-aralang mabuti kasi binago na nila parang para sa akin parang ganun pa rin, di ba? Iniwasan mo yung init tapos itong tag-ulan may pasok. Okay, tingnan natin mabuti, suriin natin ano ba dapat nating gawin or solusyon para sa bansa, no? Sa buong bansa. Kasi ito na nga yan. Alam naman natin ang tag-init is nag-start ng March, April, May. Sobrang init talaga yan. Ang maganda sigurong gawin, imbis na mag-suspension class, no? Mag-online class na lang tayo. Kasi yung 3 buwan na yan, mas maganda siguro na kasi iwasan natin yung sobrang init na maaring ito kasi ang mga bata pag hinatid susunduin ng magulang. Magulang mga high blood yan no? Nagtsatsaga sa sobrang init. Tapos ang karamihan sa ating eskwelahan bawal pa papasukin, no? Sa gate ka lang. Napakainit po. Isa rin po kasi magulang at naghahatid sundo rin ako. So ranas ko yan, no? So, sabihin ng mga gwardiya, bawal dyan lang kayo. Wala, kahit yung pasilungan, wala. Sobrang init po talaga. So, meron na din po ako na nakita dati. Actual na nakita ko na inatake siya. Sobrang init talaga. So, ako rin po kasi high blood din. Takot din, no? Siguro, tingnan natin mabuti itong solusyon ko ang dapat. Para po sa akin, bilang magulang, yung sakripisyo ng mga anak natin at sakripisyo natin mga magulang. Okay. Hindi kaya mas maganda po na i-online class na lang natin yung 3 buwan na yan na tag-init talaga. No? So, ibig sabihin, hindi naman kasi yung paglalakad pa lang or pabiyahe, talagang sobrang init. Kahit anong sabihin mo, payong, So, ang pinakamagandang suggestion dyan na nasa bahay na lang, okay, is yung iyan na lang natin online class
yung 3 buwan na yan. Ito naman suggestion lang, ano. So, dumako tayo sa tag-ulan naman. Yung tag-ulan yung nagsisimula sa June, July, August. Nandiyan yung mga bagyo, baha, mga ulan na kahit walang bagyo, yung ulan talaga ang lalakas, no? Nagbibigay tayo ng mga sa estudyante, mga kapote, lahat ng ginagawa natin. So, kasama yan yung mga estudyante uli at mga magulang. Dahil may pasok, no? Talaga magtsatsaga. Talaga ang mga magulang na ihatid ang ating mga anak. No? Kasi may pasok. So, bakit hindi rin natin, yung 3 buwan na yan, bakit hindi rin natin gawin na online class na rin natin? Ano? Na para, hindi tayo, kasi minsan, ako, nung inabutan ako sa ulan, no? Di talaga maiwasan ang pagbaha at maulan ng mga estudyante, pati mga magulang, no? So, ranas ko yan So, dahil may pasok, nandun ka lang sa kalagitnaan ng daan, biglang bubuhos yung napakalakas na ulan, sa ilang minuto, hihinto na naman yan, basa-basa ka na, no? So, ano na yung itsura mo? Diba? So, dahil nga sa iniwasan natin yung mga anak, so, bakit hindi natin gawin ito yung solusyon na isipin natin na yung kada tag-init at tag-ulan, gawin na lang natin online class. Di ba? Kasi nakatulong tayong mga gobyerno o nasa DepEd na humahawak ng curriculum na yan. Ito yung magandang solusyon siguro na hindi na natin pinahirapan ng mga estudyante at ang mga magulang. So, madaling ay naiingatan pa natin mga sarili, especially doon sa mga magulang. Minsan, ito pa yung mga bata nga na hindi rin kaya, no? Mahirapan. So, ang pinaka-suggestion ko lang talaga, yung 3 buwan na yan, is online class. Ano sa palagay nyo mga kamagulang, no? Ano sa palagay nyo, opinion nyo? Kung may comment kayo, mag-comment section kayo sa baba para pagtulungan natin to. Tayo mga magulang kasi, walang magulang na nag-isip ng hindi nangarap para sa ating mga anak, no? So, baka lang mapansin. Kasi napapansin ko talaga. Even tayo nung nag-aaral, ito yun init, ulan, pumapasok pa rin, no? Tapos saka magdideklara ng walang pasok, ang iba kasi magulang nandun na sa gate ng school, babalik na lang, basang-basa na o kaya sobrang init kasi dineclare daw na walang para hindi na malito ang magulang at para maging magaan ang pag-iisip ng mga magulang. Yung buwan na yan na natag-init, i-online class na lang. Diba? At yung buwan ng tag-ulan, i-online class na lang. Palagay nyo mga kamagulang. Ano sa tingin nyo? So, yun na lang ang ating suggestion, Okay. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli, Robert Agad. Pag may tanong, sagot agad.